Lumipat naman ang eksena sa nakaraan bago muling mabuhay ang ating bida habang mayroong paa ang inaayos ang mga tuyong damong nakakalat sa lupa. Mayroon ding mga kabayo sa paligid, at makikita natin ang batang lalaki sa loob ng kulungan ng mga kabayo na masipag na nagtatrabaho. Bigla namang may sumipa sa pintuan, isang lalaking tumatawag sa pansin ng batang lalaking nagngangalang Sosam. Naagaw ang atensyon nitong batang lalaki at tinanong niya kung ano ang pakay nitong si Machil. Napahawak si Machil sa kanyang ilong dahil sa mabahong amoy ng mga dumi ng mga kabayo, saka inutusan niya si Sosam na sumunod dahil mayroon siyang ipapagawa sa kanya. Ngunit naglakas loob at mariing nagtanong si Sosam kung ngayon na ba dahil hindi pa siya natatapos sa paglilinis ng kulungan, dahilan ng pag-uunat at pag-aayos ni Machil ng kanyang braso. Kasunod ay buong lakas nitong dinakma ang batang lalaki sa pisngi, at saad niya na mukha ba siyang nagtatanong. Dagdag pa niya habang inaangat sa ere ang bata, na dahil pinapatuloy at pinapakain ang ulilang bulol na ito ng angkan ng Danry ay palagi niyang nakakalimutan ang kanyang lugar. Binanggit pa nito na tandaan niya na siya ay isang hamak na alipin lamang, kung saan wala nang may nagawa itong batang lalaki kundi hayaan na lang ang patuloy na pang-aabuso sa kanya. Makalipas ng ilang minuto ay tumungo naman tayo sa bayan, sa isang tindahan na nagbebenta ng mga sandata. Dito ay makikita natin ngayon ang pagdating ng isang matabang lalaki kasama si Sosam, kaya natanong nitong matanda kung bakit itong si Dong-o ang dumating at hindi si Machil. Paliwanag ni Dong-o na alam ito ng matanda, ito'y dahil si Machil ngayon ay nasa Phoenix Tavern at nagiinuman kasama ang babaeng si Eng-eng. Pinapatunog ang mga daliri nitong mataba sa tabi ng batang lalaki, nagsabi ang matanda na ito'y hindi mahalaga at natanong kung sila lang bang dalawa ang pumunta. Dahil kung ganoon, mahihirapan silang dalawa sa paglipat ng napakaraming nagkalat na mga sandata. Sapagkat napatawa lang ng malakas si Dong-o at natanong kung hindi ba nito nakikita, andito ngayon ang perpektong kabayo na kanilang magagamit. Nang bigla na lang nitong sinuntok ang batang lalaki ng napakalakas sa kanyang katawan, dahilan ng pagkakatumba nito sa lupa habang napapaubo ng ilang beses. Pero kahit na ganoon ay walang pakialam itong matabang lalaki at may masamang tingin lang na natanong kung ano ang ginagawa nito, at nag-utos na siya ay tumayo dahil kailangan nitong ilipat ang mga sandata ngayon din. Mayroon naman siyang naalala kaya siya ay napadikit ng dalawa niyang kamay. Paliwanag niya na mayroon din siyang mga plano sa Phoenix Tavern ngayong araw, kaya mukhang ang kanilang nakababatang kapatid na si Sosam lang ang gagawa ng mabibigat na trabaho ngayon. Habang sumusuka si Sosam sa lupa, nagsabi lang itong si Dong-o na siya ay aalis na ngayon kaya dapat itong magsikap sa trabaho. Nasisilayan itong tagpo, saglit na natigilan ang matanda, pero napalihis na lang siya ng tingin habang nalulungkot dahil wala siyang may magagawa. Di kalaunan ay makikita naman natin ang batang lalaki na hinihingal ng todo sa paglalakad habang daladala ang napakabigat na mga armas sa kanyang likuran. Sa kanyang pagpapatuloy ay unti-unting napunit ang lalagyan, kung saan matapos ng ilang saglit ay tuluyan itong napunit dahilan ng pagkahulog ng mga armas at pagkatumba ng batang lalaki. Kahit pa na mayroong malaking butas ang lalagyan, nagpatuloy si Sosam sa pagkolekta sa mga nahulog na armas at ito'y kanyang pilit na dinala para magawang mailipat. Makalipas ng ilang oras sa paglubog ng araw kinahapunan ay tumungo tayo pabalik sa tindahan, dito ngayon ay naroon ang matandang lalaki, nagsasabi na mabuti ang ginawa nito at nangangambang na tanong kung hindi ba dapat itong magpahinga. Ito'y dahil pansin niya ang batang lalaki ay napakaputla, kapareho ng isang taong nasa bingit ng kamatayan. At ganoon nga dahil siya ay tama, pero kahit na ganoon ay nagsabi lang ito na siya ay maayos lang. Sa pag-uwi ng batang lalaki ay ramdam nito ang matinding pagkahilo kaya hindi ito makalakad ng maayos. Kasabay pa nito ay mayroon siyang naririnig na tinatawag ang kanyang pangalan ng ilang ulit. At habang siya ay nakakaramdam ng ginaw, ang boses ay nagtanong sa kanya kung gusto pa ba nitong ipagpatuloy ang ganitong nakakaawa at mala-insektong buhay. Nang bigla na lang nitong nabangga ang isang lalaki, kaya napatingin siya kung sino ito. Isa itong lalaking may malaking pangangatawan na ngayon ay nagbabaga ang mga mata habang tinatanong kung sino itong batang lalaki at hindi pa ba ito aalis. Nang hihina at wala sa sarili, sinubukang manghingi ni Sosam ng kapatawaran. Pero bago pa man ito matapos ang kanyang sinasabi ay buong lakas siyang sinuntok nitong lalaki sa mukha. Sinasalo itong pag-atake, natanong niya sa sarili kung kailan at saan ba nagkamali ang lahat. Habang nagpapatuloy ang lalaki sa pagsipa sa nakakaawang batang lalaki,
Natanong pa nito sa sarili kung ito ba ay noong namatay ang kanyang pamilya sa bagyo at siya lang ang nag-iisang nakaligtas. Habang nakaupo sa lupa si Sosam, inangat nitong lalaki ang kanyang kamao para magpatuloy sa pag-atake, bagamat naisip lang nito kung ito ba ay noong kumatok siya sa pinto ng angkan ng Danri para mabuhay. Ang napakalakas na pagsuntok ng lalaki ay kumonekta sa bata, kung saan humandusay ito sa lupa ng walang natitirang lakas habang napapaisip, na marahil ito ay sa sandaling siya ay ipinanganak sa mundong ito. At habang unti-unting nawawala ang kanyang lakas ay may mahinang boses na nagmakaawa itong may sumagip sa kanya. Lumipat naman bigla ang eksena pabalik sa kasalukuyan patungo sa kulungan ng mga kabayo habang lumalabas ang liwanag sa maliit na bintana. Naroon ngayon ang ating bida sa katawan ng batang lalaki. Sa kanyang pagkagising ay unti-unti nitong binuksan ang kanyang kulay pulang mata. Tumayo siya pero ramdam nito ang napakatinding pananakit ng kanyang katawan dahil sa kanyang mga sugat. Hindi naman ito napanatili ang kanyang balanse kaya napasubsob siya sa iniinuman ng tubig ng mga kabayo. Doon habang pinagmamasdan niya ang refleksyon ng bago niyang katawan ay napagtanto niya na ang pangalan nitong batang lalaki ay Sosam. Maya't maya pa ay sumandal siya sa bagay upang makatayo ng tuwid. Napapatingala habang pinagmamasdan ang paligid, naunawaan niya na itong kulungan ng mga kabayo ay ang nasa alaala ng batang lalaki. Napagtanto niya din na ang tunay na si Sosam ay namatay sa pagkakabugbog sa mga panahong iyon at siya ay pumasok sa katawan nito. Natuon naman bigla ang kanyang atensyon sa kanyang napapansin sa gilid, ito ay dahil lumitaw sa kanyang tabi ang isang status window. Kabilang dito ay isang mensahe galing sa system, binabati siya sa pagdating niya sa Murim Online, ang mundo kung saan naninirahan ang pinakamalakas. Lumipat naman bigla ang eksena patungo sa bayan habang makikita natin si Machil na naglalakad, dito ay daladala niya ang isang mangkok ng nakakadiring tira-tirang pagkain. Nagreklamo siya kung bakit niya kinakailangang gawin itong bagay, at natanong kung siya lang ba sa angkan ng Danri ang makakaayos sa gulo ng bastardong yun. Naisip niya rin na dapat ang bastardong yun ay dumiretso na sa kulungan ng mga kabayo pagkatapos ng trabaho. Pero hindi niya lubos maisip na sa lahat ng mga tao ay makakatagpo nito si Peng Dorang, isang sikat na lalaki sa pagkakaroon nito ng napakaikling pasensya. Kasunod ay ang pagpapalabas nito ng nakakatawang reaksyon habang sinasabi na hindi siya makapaniwala na ang dakilang lalaki na gaya niya ay lilinis ng puwet ng nakakaawang maliit na bastardong na yun. Nang bigla na lang nagdilim ang ekspresyon nito at natanong kung dapat bang patayin niya na lang ito ng tuluyan. Pero pinitik nito ang kanyang dila at naisip na masyado itong mapanganib dahil kung siya ay mahuhuli, ang kanyang leeg ay ang mauunang mapuputol. Di kalaunan ay ang pagdating niya sa kulungan ng mga kabayo kung saan malakas ang pagkakasipa nito sa pintuan upang ito'y bumukas, sabay tanong sa batang lalaki kung bakit ang bastardong ito ay kailangan pang mabuhay at gumawa ng ganitong problema para sa kanya. Itinapon naman nito ang tira-tirang pagkain patungo sa ating bida, kung saan bumagsak ito sa pagitan ng kanyang mga paa kaya nagpatuloy sa pag-alis si Machil. Ngunit kahit na ganoon ay hindi ito alintana ng ating bida at patuloy lang na pinagmasdan ang lalaki. Natanong niya sa sarili kung 2 linggo na ba ang nakalipas noong siya ay magising sa lugar na yon. At sa mga oras na yon, nagawa niyang mangalap ng impormasyon kay Machil at sa panlabas na mundo. Una, habang pinagmamasdan niya ang mga nag-eensayong kalalakihan ay nagawa niyang malaman na ang mga tao roon ay gumagamit ng letrang Tsino kahit ito'y hindi sa Tsina. Nakikita ang pagkakaroon ng liwanag sa espada, napagtanto niya na ito ay dahil sa martial arts. Kinabibilangan nito ng mga nakakamanghang techniques na noon ay tila posible lamang sa mga nobela at pelikula dahil ang mga tao ay lumilipad at kumikilos ng napakabilis na halos hindi masundan ng mga mata. Habang nagpapatuloy ang pag-eensayo ng mga kalalakihan, mayroon pang napansin ang ating bida. Sa mundong ito, ang nasabing mga martial arts ay nabubuhay at humihinga. Kaya para itong totoong buhay na bersyon ng Murim Online. Pangalawa ay nagawa niyang malaman ang patungkol sa status window at system, at nakakasigurado din siya na itong Murim Online na status ay gumagana at tanging siya lang ang nakakakita. Sa simula, dahil sa system window na yun at pagkakaroon ng martial arts, naisip niya na ito'y nasa loob ng isang laro. Pero habang pinipiga niya ang kanyang kamao, sinabi nito na ang lugar na yun ay hindi maikakailang totoo. Ito ay dahil ang lahat ng mga tao roon ay mayroong kani-kanilang emosyon, at sila ay gumagalaw na parabang sila ay nabubuhay. Kaya habang pinagmamasdan ng ating bida ang status window ay natanong niya kung siya ba ay isang tao o isang player.
Bigla naman itong inalis ang system dahil sa isang boses na sumulpot malapit sa kanyang kinaroroonan. Ito'y pagmamay-ari ni Dong-o na sumilip sa pintuan habang nagsasabi na mukhang ang kanilang nakababatang kapatid ay komportable ang pamumuhay. Dagdag pa nito habang nagpapalabas ng nakakatakot na mukha, na ito'y habang ang ilan sa kanila ay sinigawan at pinarusahan dahil sa isang tanga, at natanong kung matagal ba itong hinintay ng bastardo. Hindi sumagot si So-sam at patuloy lang siyang pinagmasdan sa sulok. Subalit matapos ng ilang sandali ay natuon ang atensyon ni Dong-o dahil sa bigla nitong pagtayo. Matapos noon ay ang pagkuha niya sa tira-tirang pagkain, kung saan wala nitong pag-aalinlangan na diretsyong nilunok dahilan ng pagtataka ng matabang lalaki. Sa galit ay inangat ni Dong-o ang kanyang isang kamay para siya ay patamaan. Ngunit bago noon ay mapapansin natin ang pagliliwanag ng kulay pulang mata ni So-sam, kasunod ay ang mabilis na pagbasag niya sa mangkok para makagawa ng isang matalim na armas. Matapos noon ay ang walang pag-aalinlangan niyang pagsugod at pagsaksak sa leeg ng matabang lalaki kung saan mabilis na sumirit ang dugo. Tinitigan naman siya ng ating bida ng parang may nababaliw na tingin. Samantala si Dong-o ay dali-daling tinakpan ang kanyang sugat upang pigilan ang pagdurugo. Nang bigla na lang lumapit ang ating bida at mayroong bagay na binulong, sinasabi kay Guak Dong-o na ang kilala nitong bata ay matagal nang namatay. Kasunod ay ang muli niyang pag-angat ng kanyang kamay upang saksakin ulit ang lalaki. Pansin ito, gamit ng kanyang bakanteng kamay ay hinuli niya ang kamay ng ating bida para ito'y maharang. Pero dito siya nagkakamali dahil ang hawak nitong patalim ay nasa kabila pala, dahilan ng muling pagkakasaksak nito sa matabang lalaki kaya siya ay napasigaw na lang ng todo. Walang awa naman nitong pinagsasaksak ang mataba, at habang ito'y pinagpapatuloy niya ay ang walang tigil nitong baliw na pagtawa kung saan nagkalat ang napakaraming dugo sa paligid. Sa sandaling siya ay huminto ay ang walang tigil na pagsirit ng dugo palabas sa katawan ng lalaki, dahilan ng pag-ulan nito sa paligid. Naliligo sa dugo, naramdaman ng ating bida na ito'y mainit. Matapos noon ay ang kanyang pagtingala at pagtatanong kung siya ba ay isang tao o isang player. Ngunit hindi yun mahalaga, dahil naunawaan ng ating bida na itong lugar ay walang dudang isang realidad. Naunawaan niya din ang pinakamahalagang batas sa mundong ito na kanyang naramdaman kay Machil at sa bastardong yun. Ang mga mahihina ay mga biktima ng mga malalakas, at ang mga malalakas ay sinasamba. Nandidilat ang kulay pulang mga mata at napapangiti, naisip ng ating bida na kung ito'y sa lugar gaya nito, maaari siyang pumatay ayon sa ninanais ng kanyang puso nang hindi kailangang itago ang tunay niyang pagkatao. At mas malalakas, o di kaya ay mga halimaw na mga carnivores ang tiyak na malayang gumagala sa gubat na tinatawag nilang murim. Pabalik sa ating bida habang pinagmamasdan ang malaking bukol sa kanyang braso, naisip niya na sa sandaling gumaling itong katawan ay ipagpapatuloy niya ang pangangaso. Napangiti naman siya bigla. Kasunod ay ang pag-angat nito ng kanyang dalawang kamay habang napapatingala sabay dagdag na ipagpapatuloy niya ang pangangaso dito sa lupain ng tunay na mga mamamatay tao. Dito sa bagong murim, dito siya magsisimula.